ko. Yan, para mas maganda yung output. Hello po, ako po si Jane and welcome to my YouTube channel. So sa video natin at ngayon ay i-review ko itong camera ko, which is itong Sony ZV-E10, and nasa outdoor area kami ngayon. Ayan, para mas maganda yung output. Ayan, kung paano siya nag-focus and defocus. Ayan o. Oh, may langgam. Putik, kinakagat ako. So, ito yung quality niya kapag yan, handheld. So, kayo na lang yung mag-judge kung gaano siya ka-likot. Ayan, may baka. Ayan. So, huwag natin i-zoom. Takot yung baka. Ayan, video test muna. So, naka-intelligent auto lang ako ngayon. So, as you can see, tinan nyo guys yung focus nung camera. Tignan nyo. Ayan. Ito yung baka sa likod ko. And yung camera, nakafocus pa rin siya sa akin. So, ayan. Maganda yung quality niya kapag nasa outdoor. Napansin ko lang sa Sony. Sa audio naman tayo. So, ngayon, gamit ko yung Sony Lavalier. Ayan, ganito yung output niya. And then, ganito naman kapag tinanggal ko. Tanggalin ko. Ayan, so, napag-compare nyo na siguro yung audio quality. Ayan, may baka sa likod ko. Pag ako hinabol na rin. Ayan, ayun yung audio niya. Ganito naman pag tumatakbo. Ayan, ang pangit na nung video kasi sobrang shaky na. Ayan. Ayan. Mangga ba yan? Sa tingin nyo, mangga ba yan? Yung dahon niya parang siyang mangga. Pero parang hindi. Ayan o. Guys, ngayon lang ako nakakita nito. Tingnan nyo o. Ganda niya o. Diba? Ganda. Ganda, ganda. So, ayun, dito na kami sa bahay. Medyo nahagard ako. And, ibibigay ko na yung, final thoughts or recommendation. So, yung mga nagustuhan ko dito sa camera na to is, maganda yung output niya, picture quality output. Napaka-rich in color niya, lalo na kapag maganda yung ilaw and then nasa nature. Nagustuhan ko rin dito is yung compact siya, magaan lang, pwede ko siyang madala kahit saan. Unlike sa mga nakikita ko na DSLR na medyo bulky, nagustuhan ko rin dito is madali lang din siyang gamitin. So yung papasa ng files, ayan, yung kung paano siya i-navigate, yung yung user interfere, yan, madali lang siyang maintindihan. And, masasabi ko naman, marami pa akong hindi na-explore dito sa camera na to since beginner pa lang ako. So, casual photographer lang din naman ako and more on video-video din ako, vlog-vlog, ganon. So, ayun. And then, yung medyo hindi ko nagustuhan dito is mahal yung, yung lens niya. So, kung gusto ko mag-upgrade, yung mga Sony lenses is, siya, medyo mahal. And then, yun nga sa video quality, okay naman siya. Pero, kapag medyo magalaw na, ayun, kita nyo naman medyo shaky, hindi maganda yung output niya.
And ang weird niya, para siya nagwa-wave. So, ayun pala, kung gusto nyo nga i-pursue yung photography or gusto nyo mag-start ng photography, mare-recommend ko siya. And meron din naman siyang manual setting mode. So, may explore nyo yung kung paano magtimpla ng aperture, mga ganun, ISO, something like that. And sa akin naman, ang palagi ko lang ginagamit is program auto or intelligent auto program, something like that. Yun palagi yung settings ko para mabilisan lang, hindi ko na kailangan timplahin pa yung yung liwanag niya kapag nagvi-video ko or nagpi-picture. So ayun. Yung palang price nito is nung binili namin siya is 43,000. So niregalo lang to sa akin ng husband ko nung nanganak ako. Reward niya sa akin to nung sumama ako sa kanya dito sa May Mindanao. And ano pa ba? So ayun guys, kung gusto niya kung sa tingin nyo sa mga pinakita ko na footage is okay naman siya sa inyo. So, bilhin nyo na. And meron ng Mark II and I think mas mahal din yung Mark II pero mas may mga nabagong feature. So, ayun. Mag-decide na kayo. Ano pa? So, nung binili pala namin to, ang binigay sa amin ng mga previous is syempre yung battery niya, meron din siyang SD card, and then dalawang strap, isang leather and isang yung black lang na may nakalagay na Sony. And meron din siyang kasama na camera bag, and then tripod. So ayun yung mga nakuha ko and sobrang saya ko noon kasi ang dami. Ang dami niyang kasama. So, kasama na rin pala itong kit lens nung binili namin to. So, much better kung bibili kayo sa Sony store kayo bumili para, ayun, yung price niya is mas mababa compare doon sa mga third party. So, ayun lang guys, dito ko natatapusin yung video since, ayun, feeling ko naman nasabi ko na lahat na gusto kong sabihin. And, ayun. So, sana nagbigay itong video na itong value sa inyo kung nag-iisip kayong bumili ng ganitong camera. So, ayun lang guys. Sana i-subscribe nyo ako and i-like nyo din itong video. So, kung may question kayo, comment down below and susubukan kong sagutin. So, ayun lang guys. Thanks for watching and God bless you all and Happy New Year. Bye-bye!